at ating pong babasahin ang salita ng Lord. Nilagay na po natin dito sa ating PowerPoint. Yan, babasahin po natin siya sa New International Version sa English. So sabayan niyo po ako sa pagbabasa. 1, 2, 3. Though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa iyong banal na presensya na kumikilos at naghahari sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Alam po namin na kanina sa pag-aawitan, habang ikaw, Lord, amin nilalahati at tinatakila, ikaw rin, Panginoon, ang siya nag-aayos ng aming puso. Ikaw rin nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga isipan upang sa aming pakikinig ng iyong salita ay maging handa po ito. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na ang lahat ay kakatagpuin mo sa oras na ito. At ang iyong salita ay patuloy na magiging kabusugan sa aming mga espiritu. Lord, ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Alam po namin na patuloy ito na magbibigay ng pagbabago sa amin, magpapalakas sa bawat isa, at patuloy, Lord God, na magkakaloob ng lubos na kagalakan. Sa aming nga po pag-aaralan ngayong umaga, Lord, ngayon pala napapasalamat na kami na sa aming topic about inexpressible and glorious joy. Alam po namin na ito ang iyong kalooban na tanggapin ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang iyong abang lingkod, at patuloy po kong nananangan lamang sa iyong biyaya at sa iyong kapangyarihan. Gamitin niyo po ko ay sa iyong dakilang kalooban at ikaw ang siyang mahayag sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng pagpurit parangal. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ng Panginoon bago po tayo po. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. So ngayong umaga po sa ating pagpapatuloy, I just want to make a recap. Ayan, sa ating pong mga napag-usapan sa Book of Peter. Sino po ang nakakatanda ng ating unang topic? That we are just, ano daw po? Strangers. Amen po ba? No, tayo ay mga estranghero lamang dito sa mundo because our citizenship is in, saan daw po? Heaven. But then, kahit na nandito tayo sa lupa, makakaasa tayo na sa ating journey, makakasama natin ang Panginoon. Amen po ba? At sabi nga doon, napag-usapan din natin about living hope. Ayan, natatandaan pa ba natin? Ayan, nagkakaroon na ako ng recap kasi alam ko kapag nababanggit kayo pamagat, parang nakaharumay po yan sa isipan at sa puso ng bawat isa kung ano yung napag-usapan. Then last week, napag-usapan naman natin about trials. Yan, sabi nga nung nakarang linggo talagang ilan lang tayo nagsimba. Kasi mayroong trials na dumating, no? Pero salamat sa Panginoon dahil although sa ibang lugar ay nakaranas talaga ng hagupit ni Pepito, pero dito sa San Jose, talagang payapa ang lahat. Salamat sa Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang Lord? Sabi nga, although nagkaroon ng projection na dadaan daw talaga yung mata ng bagyo sa San Jose, alam niyo ba yon? Pero grabe, sa pananalangin natin, mabuti ang Lord, lumihis ang bagyo. Amen po ba? Amen. Sa pananalangin talaga nakikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Kaya ang lahat ay patuloy na ina-encourage ko na never stop praying. In all occasion, in all circumstances. Amen po ba? So ngayon naman pong umaga sa ating binasa, sige, dyan lang muna Kuya Renzi. Mayroon tayo mga tawag ng bagay na pag-uusapan dyan. Na, lalo na to yung word na pinatawag na inexpressible and glorious joy. Ano daw po? Basahin natin sabay-sabay. Inexpressible and glorious joy. So kapag sinabi natin inexpressible, hindi mo kayang express, di ba? Hindi mo siya kayang itawag doon, ipaliwanag. Amen po ba? Kumbaga parang tinatanong, ano nararamdaman mo? Ewan ko, basta eh. Alam niya, naramdaman niyo na ba yun? Yung parang meron kayo naramdaman pero kahit may nagtatanong, hindi nyo kayang sabihin. Amen? Pero dito, ang binabanggit dito ay inexpressible and glorious joy. Pag sinabi nating joy, ito ay talagang lubos na kagalakan. Ano nga ba yung pag pinababaw natin yung word na joy, sa tingin nyo? Yung word na happiness. Amen? Happiness. Pero pag pinalalim mo yung word na happiness, ito ay joy.
Amen? So kung babanggitin natin, inexpressible and glorious joy. Hindi lang siya basta hindi mo kayang ipaliwanag o hindi mo kayang ma-express dahil sa sobrang glorious niya. Amen? Ibig sabihin pag sinabing glorious, grabe, matinding kagalakan. Amen po ba? Amen. So, ayun ang pag-uusapan natin. Sa ating pamagat ngayon, ang nilagay ko ay keys in possessing inexpressible and glorious joy. Bakit nga ba nabanggit ni Apostle Peter yung word na inexpressible and glorious joy? Pero bago tayo magpatuloy, meron akong katanungan. Sa buhay ba natin bilang mga Kristiyano, napakatawag doon, positibo ba na tayo ay makakaranas ng lungkot? Diba? Parang lahat dito masaya lang ha. Makakaranas pa tayo ng lungkot. Makakaranas pa tayo ng bighati. Makakaranas pa tayo ng paghihirap. Pero alam niyo po, sa lahat ng word na yan, walang sinabing glorious na paghihirap, walang sinabing glorious na bighati, walang sinabing glorious pain. Alam niyo po kung saan nabanggit ang glorious? Sa joy. Amen? Anong ibig sabihin? Lahat ng paghihirap, lahat ng bighati, lahat ng lungkot, matatabunan ng lubos na kagalakan. Amen po ba? Amen. Gusto niyo ba yun? Amen. Siyempre gusto natin yun. At ayun po yung pag-uusapan natin. Susi. Alam niyo po pag sa Word of God, ayokong gamitin yung secret. Kasi hindi naman sikreto yun eh. Nasa salita na nga ng Lord. Mas maganda ang gamitin lagi keys. Ibig sabihin susi. Amen? Ibig sabihin kasi ito ay, tawag doon, ito ay pinakita na ng Diyos. Minsan na nakakalimutan lang natin, hanapin ko ano yung susi. O gamitin yung susi. Amen po ba? Kaya ang ginamit kong word ay keys in possessing inexpressible and glorious joy. Sabi nga po, no, meron pong purpose kung bakit ang Apostle Peter ay sinabi niya na ang mga mananampalataya, yung mga original na listener o recipient ng letter na ito, ay sinabi niya na sila ay stranger. Amen? Na sila ay merong living hope at sila ay dadaan sa iba't ibang trials. Amen? Kasi lahat po ng mga mananampalataya ay kailangan mapag-usapan ito at kailangan matutunan ito. But then, ngayon pinag-usapan o tinalakay ni Apostle Peter kung ano ba yung magiging susi para magkaroon ka ng inexpressible and glorious joy. Kasi alam ko po, hindi pwede na wala tayong joy. Hindi maaari na lagi na tayong malungkot, na lagi na tayong nahihirapan. Amen po ba? Sabi nga po, no, sino yung nakapanood dito ng palabas na Mara Clara? Parang, pastor, ang tagal na nun ha. Yung mga bago-bago. Di ba kapag nanonood kayo ng mga teleserye, di ba ang hirap manood kapag lagi yung bida, iyak ng iyak? Yan ano? Iyak ng iyak. Lagi na lang pighati. Di ba sabi niyo, parang nakakapagod na manood ng teleserye na yan kasi wala nang ginawa, kundi umiyak. Yan. Pero, yan po kasi manonood ka pa rin. Alam mo kung bakit? Tanungin niyo ako, bakit? Bakit? Kasi gusto mo makita umitik yung umiiyak na bida. Tama ko mali? Tama. Gusto niyo makita magtagumpay yung bida. Sabi nga sa Mara Clara, gusto mo makita na yung diary, makita na at mabasa. Amen? As, ano pa ba yung isang palabas, yung pinapanood ni Ate Julien, yung doktora siya? Abot kamay na pangarap. Abot kamay kang pangarap. Diba siya, nanonood ka kasi iyak nang iyak yung bida, pero actually kaya ka nanonood kasi gusto makita ngumiti rin siya. Na yung kalaban matalo at sila naman ay magkaroon ng makilala niya na yung kanyang tatay. Amen po ba? Amen. Ayan, so napakahalaga sa buhay natin na nakikita natin na ang ibang tao ay nakakaranas ng kagalakan. Amen? But then, mas mahalaga na sa sarili mo mismo, ikaw ay makaranas ng kagalakan. Amen po ba? Amen. Kaya naman, sa ating pag-uusapan ngayon, ito yung laging sinasabi na sa piling ng Panginoon, hindi pwedeng walang lubos na kagalakan. Sa piling ng Panginoon, hindi maaari na hindi ka makatanggap ng glorious joy. Amen. So ready na po ba ang bawat isa? Amen. Sige, yung lagi natin pinag-uusapan, sabihin mo sa katabi mo ngayon,
na makikinig ako sa salita ng Lord? Huwag mo muna akong kausapin. Mamaya na. Ayan. Okay ba yan? Sige. So tayo po ngayon ay magpapatuloy. Sabi na po, no, sa ating pinag-usapan ngayon, sige Kuya Renzi, pakibalik muna. Meron po tayong dalawang tatalakayin dyan. Sabi niyan, though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with inexpressible and glorious joy. So may dalawang bagay dyan na kailangan taglayin ng isang mananampalataya o ng lahat ng tao. Sabihin niyo nga po, lahat ng tao. Lahat ng tao. Kasi ito yung susi para magkaroon nga ng inexpressible and glorious joy ang lahat ng nilalang ng Diyos. But then, ang isa po sa sad reality, dahil hindi ito nagagawa ng lahat ng tao, hinahanap ng tao ang kagalakan dito sa mundo. Pero ang katotohanan, pansamantalang kagalakan lamang. At minsan, ang nangyayari pa, maling kagalakan. Mali, dahil inihanap nila at pupunta sila doon sa maling gawain na akala nila kagalakan, pero ang dulo pala ay kapahamakan. Amen? Kaya ngayon, pag-uusapan natin ano ba ang kailangan ng tao para magkaroon ng inexpressible and glorious joy according to Apostle Peter. At kung babasahin niyo pong maigi, sige, basahin niyo lang po sa mata at magkaroon po kayo ng dalawang word. Hanapin niyo pero huwag niyo munang banggitin. Dalawang word yun na makikita natin dyan na isipin niyo lang, sabihin niyo ito yun, ito yun. Ayan. Sige, bibigyan ko kayo ng 10 seconds. Mas sabihin niyo na lang mamaya kung tama ba yung naisip niyo. Okay, 10 seconds ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Nagulat ba kayo? Ayan. So, sige, tayo po yung magpapatuloy na. So, nabanggit dyan, dalawang beses nabanggit dyan yung though you have not, ano daw po? Seen Him. Ilang beses pa, isang pa ulit. Though you do not see Him now. Ayan po yung unang tanong. Meron na bang nakakita sa ating Panginoong Jesucristo dito? Ulitin ko po yung tanong. Just say no. Kung hindi nyo pa nakita, oh yes, pag nakita nyo na. May nakakita na ba sa ating Panginoong Jesucristo dito? Ayan, ang totoo po, wala pa. Amen? Pero sa buhay na Apostle Peter, nakita niya na. At nakasama niya. Amen po ba? Kaya naman, grabe yung kanyang pagkamangha sa kanyang mga tawag doon, sa kanyang sinasabihan ng sulat na ito. Sinabi niya, no, though you do not have, you have not seen Him, you love Him, and even though you do not see Him now, you believe in Him. Sabi nga po na sa tao, tawag doon, totoo sa atin yung salita na to see is to believe. Amen? Sa tingin niyo po ba sa ibang bagay mahalaga yun? Sa ibang bagay? Hindi natin pag-usapan muna yung sa tawag doon, hindi mo natin pag-usapan yung tungkol sa pananampalataya. Pag-usapan muna natin sa ibang bagay. Sa tingin niyo mahalaga ba yung to see is to believe? Yes. Kasi lalo na kung talagang hindi mo kasi alam kung mga manluloko, kung scammer, lalo na yung, meron pa rito yung mahilig sa dating app. Ako, huwag kayong magano doon ha. Kasi usong-uso na ngayon yung filter. Diba? 60 years old, nagmumukhang 20 years old. Yan, diba? Na, meron nga nahuli kasi pag like niya, nakalimutan niya pindutin, i-on yung filter. Yung pagkita, sobrang tanda na. Pero, ay, pag pindot niyo ba, nagmumukhang K-pop uli. Ayan, ano? So, kaya napakalaga yung to see is to believe. Now, minsan din, sino mahilig bumili sa online? Lahat naman siguro. Baka kung iipunin lang natin yung mga balot ng parcel, baka marami na, no? Pero, minsan ang hirap, di ba? Lalo na kung mamimili ka na sinabi lang sa'yo. Pero di ba ginagawa natin, pag tayo bibili sa online, anong ginagawa niyo po? Chine-check niyo ba yung item? Di ba kapag doon sa patalastas, ang ganda ng item? Pero saan nyo ngayon titingnan para masabi yung legit? Doon sa comment section. At kung ilan ang
ano na yan? Rating. Amen? Tapos, misa nga ako, personally, titignan ko pa kung may video. Pa-play ko pa yun. Oh, maganda. Pero hindi ako mag-ano ng halimbawa, ang comments ay nasa 1,000, magbabasa ako hanggang 100. Titignan ko kung ilan yung negative. Nasasabihin, halimbawa, ayan ay rechargeable. Magkahanap ako dyan, baka may nag-comment na 2 araw lang. Wala na. Ayan. So, malalaman ko lang yan na legit yan kapag nakabasa ko na yung hanggang 100, tapos okay lahat ng review. Amen? So, anong ibig kong sabihin? Ano ba ang gusto kong ipaalam? Na napakalaga yung to see is to believe. But then, ang usapan kasi doon, yung word na trust. Amen? Yung word na trust. Kasi nga, hindi natin kilala yung seller, hindi rin natin kilala yung tao, kaya tayo ay kailangan meron tayong to see is to believe. But then, alam niyo po, pagdating ngayon sa pananampalataya, hindi po dapat applicable ang to see is to believe. Amen. Kaya naman si Apostle Peter, meron siyang kagalakan na i-comment niya ang mga mananampalataya na sa kanyang kinakausap ngayon dito sa kanyang letter. Bakit? Kasi sabi na, kahit hindi niyo pa nakikita, ano daw ginawa nila kay Panginoon sa ating Panginoong Isus? Kanila nang minahal. So sino ba rito ang nagmamahal sa Panginoon kahit hindi pa niya nakikita? Amen. At sinabi dyan, kahit hindi niyo pa nakikita sa ngayon, siya ay inyo ng, ano daw? Pinaniniwalaan o pinagkakatiwalaan. So sino dito ngayon ang nagtitiwala sa Panginoon? Amen. Amen. Pero sabi ko nga, ang tanong ko kanina, may nakakita na ba? Wala pa. But then, sabi nga po, nandoon na tayo ay umibig na sa Kanya, tayo ay nanampalataya na sa Kanya. Amen? So may tanong ako, ang nakita niyo bang word kanina ay yung word na love and believe? Sino yung magsasabi ng amen na ang nakita nilang dalawang word ay love and believe? Ano po yung ibang nakita niyo? Ha? Faith and salvation. Ayan. Huwag mo kayo mag-alala, okay lang yun. Ayan, ano. Pero ang dalawang word po na pag-usapan natin ay yung love and believe. Believe. Amen po ba? Ayun po yung dalawang susi. Ayan. Para ang isang tao ay magkaroon ng inexpressible and glorious joy. Na kahit ang tao ay hindi pa natin nakikita ang ating Panginoong Jesucristo, yan, doon po tayo ngayon papasok sa ating number 1. Sige Kuya Renzi. Bakit nga ba? Yan. Even though, yan, we have not seen our Lord Jesus Christ, ano daw po yung una dapat natin gawin? We must love Him. Amen? Kahit hindi po natin nakikita ang ating Panginoong Jesucristo, dapat po siya ay ating minamahal. Sabi mo nga sa katabi mo, tanungin mo, mahal mo ba ang Lord? Anong sagot sa'yo? Ayan. Kailangan po ng tao na mahalin ang Panginoon. Amen. Kaya nga sinabi ni Apostle Peter, kahit hindi niyo pa nakikita, minahal niyo na siya. Amen? Meron ba rito na yung mga pangasawa ko, mahal ko na yun kahit hindi ko pa nakikita. Di ba? Wala naman, di ba? Pero pagdating sa Panginoon, although hindi pa natin siya nakikita, sinasabi rito, para magkaroon ka ng inexpressible and glorious joy, kailangan mahal mo na ang Panginoon. Sabi nga po dyan, our love for Christ is not based on physical sight. Hindi mo minahal ang Panginoon dahil nakita mo. Kasi nga wala pa nakakita sa atin. Amen? Amen. Pero because we have not seen Him yet, dapat ang ating pagmamahal sa Kanya ay nakabase sa ating ano daw po? Spiritual relationship sa Kanya. Amen. Pero bago ako magpatuloy, kayo na lang din ang sumagot. Kung i-scale natin ang pag-ibig sa Panginoon, from 1 to 10, just be honest with yourself, nasaan? Pero huwag na kayo sumagot. Sa isip nyo na lang. From scale of 1 to 10, masasabi ba natin ang pagmamahal natin sa Panginoon ay nasa 1?
Nasa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. According sa ginagawa natin, according sa pagbibigay natin ng time sa Kanya, nasaan kaya? Ayan. Kaya na lang po ang makakasagot. But then, it is a gentle reminder sa bawat isa sa atin because napakahalaga po na every time na tayo nakakatipon-tipon, nagkakaroon po tayo ng word na evaluation. Amen po ba? So sabi dyan, it is based on our spiritual relationship with Him. Pero paano nga ba tayo magkakaroon ng spiritual relationship sa ating Panginoon? O paano natin mamahalin ang ating Panginoon? Isa lang po ang kasagutan. Kailangan po natututo tayo sa Kanyang mga salita. Amen. Ito po ang katotohanan kasi. Marami mga tao nakakarinig ng pangalang Jesus. Do you agree? Marami nakakalo, kahit sinong tanungin mo dyan. Pag sinabi mo, kilala mo si Jesus? Oo. Alam mo yung ginawa ni Jesus? Oo. Pero, kung tatanungin natin sila, sa puso nila na, gaano mo kamahal ang Panginoon? Ano kaya ang range? Kahit hindi na natin hingin yung tamang sagot, makikita natin na maaaring hindi nila mahal ng Panginoon. Maaaring kilala lang nila. Ano ang kasagutan? Bakit ganun? Kasi ang katotohanan, although kilala nila ang Panginoon sa pangalan, pero wala silang kaalaman kung sino ang Panginoon sa sinasabi sa kanyang salita. Amen po ba? So, ang tanong ko ngayon sa inyo, bakit ko tinanong yung scale from 1 to 10? Kapatid, kung nasabi mo ngayong umaga na ang scale ng iyong pagmamahal sa Lord ay nasa 3 o nasa 5, tapos naglalaban pa, minsan 5, 6, 4, 7, 2. Ito po ang susi para lumalim ang iyong spiritual relationship sa Panginoon. Alamin mo at matuto ka sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi po, ang salita ng Diyos ang siyang nagpapakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At maging ngayong umaga po, bakit ba tayo nag-aaral ng salita ng Lord? Para ba makilala niyo si Pastor? Para ba makilala niyo FCC San Jose? Hindi. Para mas makilala niyo ang ating Panginoong Hesukristo. Para mas malaman natin ang kanyang dakilang pag-ibig sa isa't isa. Para mas makita natin kung paano niya binigay ang kanyang buhay. Pero hindi mo malalaman yun kung puro Jesus lang naririnig mo, pero hindi ka nang babasa ng kanyang salita. Amen. Amen. So, isang straight to the point na tanong, sino rito ang gusto pang mas mahalin niya ang Panginoong Hesukristo? Amen. Na mas gusto pang lumalim ang kanyang pagmamahal at relationship sa Panginoon? Amen. Then, pag-aralan mo at basahin lagi ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sasabihin ko sa inyo, mula Genesis hanggang Revelation, lagi po meron diyang explanation tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit sinasabi nila wala pa naman si Jesus na pangalan doon sa Old Testament napakarami po doon nagka-foreshadow kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. So sinabi dyan our love for Christ is not based on physical sight kasi nga hindi pa natin siya nakikita, but it should based on our spiritual relationship with Him. Pero kailangan para magkaroon tayo ng matibay, malalim na pagmamahal sa Panginoon o relationship sa Kanya, kailangan matutunan natin ang Kanyang salita at mahalin natin siya kung ano ang itinuro sa atin ng Kanyang salita. Amen po ba? Amen. Hindi kung kani-kanino mo lang narinig, kundi dapat kung ano ang itinuro sa Kanyang salita. At sino ba ang tuturo sa atin ng salita ng Lord? Ang banal na Espiritu Santo. Kapatid, I pray maunawaan natin ito, huwag natin makalimutan. Sabi nga paikot-ikot tayo sa bagay na to. Amen, napapansin niyo ba? Paikot-ikot tayo kasi gusto ng Diyos maging malinaw sa atin. Hindi na basta malinaw, kundi mai-apply natin. Amen po ba? Amen. Sabi niya the Holy Spirit has poured out God's love into our hearts. Grabe daw na ang Holy Spirit talagang binibigay niya. Pag poured out, binubuhos. Sabi niya nga po, binubuhos.
Lubos. Hindi lang basta pinapatakan ka ng pag-ibig ng Diyos. Ito pag-ibig ng Lord, isang patak sa'yo. Hindi. Ang sabi dyan, poured out. Talagang binubuo sa atin. At sabi dyan, in return, kailangan natututo tayo kung mas mahalin din ang ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po ba yan? Kaya nga even though hindi pa natin nakita ating Panginoong Jesus, we must love Him. Pero may tanong ako dyan ilagay. Sige Kuya Renzi, nalagay ba yung tanong? Ayan, mamaya na. So sabi dyan, sige Kuya Renzi, tuloy mo lang dyan. Kasi sinabi na ating Panginoong sa Kristo, na kapag minahal natin siya, no? Tunay, sabi niya, tunay na minahal. Tunay na minahal. Kasi napakahalaga ng salitang tunay. Amen. Kung atin siyang tunay na minamahal, meron siyang promise sa atin, na sinabi niya na siya at ang Ama ay ating laging makakasama. Amen po ba? Kaya napakahalaga meron tayong true love. Sabi niya po, true love. True love. Kaya gusto natin yan, true love. But then, pagdating sa Panginoon, dapat meron tayong true love. At sinabi niya nga sa kanyang salita, kasamahan niya tayo at ang Ama ay kasama rin natin. Next. Ano bang ibig sabihin pagkasama natin ang Ama at ang Panginoong Jesus? Therefore, ano daw po? If Jesus is with us, we can receive and experience that joy which is inexpressible and glorious. Bakit daw? Because Jesus is the ano daw po? Ultimate source for being able to rejoice in all things. Sinabi ba some things? Ano daw po? All things. Ano yung sabihin? Nasaan ka mang sitwasyon? Ano mang kalagayan mo? Ano bang nararanasan mo? Kaya yang matabunan ng inexpressible and joyous, glorious joy. Amen po ba? Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoong Jesucristo. Amen? Gusto niyo ba yun? Amen. Hallelujah. So next natin, Kuya Renzi. Question. Ayan, question. But can we who have never seen Jesus love Him? Sabi, the answer ano daw po is yes. Kasi nga, nabanggit ko rin na through God's Word. So may mga nakalista dyan. Babasahin natin, mabilisan lang. Ito, basahin natin 1 to 3. The Old Testament with its prophecies about the coming Messiah. Sa Old Testament pa lang, napakarami na pong prophecies tungkol sa paparating na Messiah. Kung sino po ang nakakatanda, ano po ba ang nakalagay ulit sa Genesis chapter 3 verse 15? Ano ang nakalagay doon? Yung seed. Yung anak ng babae na tatapak sa ulo ng ahas. Amen po ba? At pagdating naman kay Noah, sa tingin nyo, ano kaya doon ang nagtawag doon ng kaporsyado sa ating Panginoong Jesucristo? Malaki yun. Napakalaki nun. Yung Arko. Ayan. Na kapag ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay maliligtas. Amen po ba? At napakarami pa. Pababa ayun hanggang doon sa pinakahuling book ng Old Testament. Ano yun? Malakay. Amen. Hindi ko na-explain kung ano lahat yun. Pero alam niyo sa YouTube minsan, sa Facebook, lumalabas na rin yun. Pag may mga ganun parang trivia, panoorin nyo. No? Ilista nyo. Iyan. So, sa salita ng Lord, Old Testament pa lang, nababanggit na ang ating Panginoong Jesucristo. Next, sa Gospel. Pag sinabi natin Gospel, ano yan? Book of Matthew, Mark, Luke, and John. Ayan, may patagtag si Ate Ruth sa mga exam. Ayan, pag sinabing Gospel. So, sabi nga po, sa bawat book na yan, iba po ang pagka-describe sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga describe sa buhay ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga tinuro, kung paano ang ating Panginoon na mayroong compassion, kung paano siya nagsuffer, ang kanyang kamatayan, at ang kanyang glorious resurrection. Amen po ba? So, ang dami ba natin mababasa at matututunan sa salita ng Lord tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Next.
Ayan. Pagdating naman po sa Acts, dyan naman natin makikita ngayon kung paano ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang Espiritu, ang banal na Espiritu, ay kumikilos sa church. Amen? Then at the same time, alam niyo po ba, binabanggit nga hanggang ngayon, merong patuloy ang Acts. Kasi tayo ay, ano daw tayo? Tayo ngayon ay church pa rin. Amen po ba? At ang kumikilos pa rin sa atin ay ang banal na Espiritu Santo. But then, ang lahat ng iyon ay nagpapatunay na tapat ang ating Panginoon sa pangako niya na sa kanyang pag-alis, ipagkakaloob niya ang ipinangako na banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Ayan. Next, sa epistles. Pag sinabi natin epistles, ito yung mga writings. Now, ayun yung isa. Itong Peter, 1 Peter, kasama rin ito sa epistle, pero kay Apostle Peter na sulat. Pero meron din namang epistle ni Apostle Pablo. Amen po ba? Di ba sa mga napag-usapan na natin na epistle, nakita natin doon kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, kung ano ang itinutulot sa atin ng Panginoong Jesucristo. At sa tawag doon, pagdating nga sa Hebrews, mababasa natin na ating Panginoong Jesucristo ay siya rin ang tinuturing na high priest. Amen? Ibig sabihin siya ay buhay, magpakailanman. At siya ang ating high priest na nag-i-intercede sa atin. Amen? Kaya nga sinasabi, diyan natin makikita na hindi natin kailangan manalangin sa mga sinasabi nilang mga disipulo na mga patay na. Amen? Kasi isa lang ang ating taga-intercede sa Diyos Ama. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po ba yun? Hindi mo na kailangan manalangin kay Maria o kung kanino pa, dahil sinabi sa salita ng Lord, ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang siyang ating high priest at nag-i-intercede sa atin. Malinaw po ba? Ayan. So, sa mga bagay na yan, sa salita ng Diyos, diyan pa lang makikilala natin ng gusto ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, mga kapatid, listen. Lagi kong sinasabi sa inyo, kapag nagbabasa tayo ng salita ng Lord, dapat meron tayong intention. Sabihin niyo po, intention. Na hinahanap nyo na makilala nyo ang Panginoong Jesucristo doon sa binabasa natin. Huwag lang yung for the sake na nakapagbasa ka ng salita ng Lord for this day. Amen po ba? Mahalaga yun. Pero dapat meron kang intention na, Lord, sa pagbabasa ko, mas makilala pa kita. Lord, na mas makita ko pa kung ano yung mga plano mo sa akin. Na mas maunawaan ko pa kung ano yung ginawa mo sa akin. Amen po ba? Kaya po magkakaroon ng kabuluhan ang ating pagbabasa. At mangyayari po na dahil nakikita natin at hinahanap natin ang ating Panginoong Hesus sa pagbabasa natin ng salita niya, sasabihin ko sa inyo, mas mamahalin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang isang Kristiyano na hindi nagbabasa ng salita ng Lord, ang pagmamahalan sa Panginoon ay nagiging lukewarm. Alam po natin yan. Hindi mo masasabing, I love you Lord, kahit dito, nag-praise and worship tayo, pero wala kang time magbasa ng salita ng Lord, ang tawag sa iyo, hypocrite. Hindi mo matatago sa harapan ng Diyos na kahit umiyak ka pa dyan, ngayon ka lang umiiyak, pero pagdating sa bahay, hindi mo siya binabasa ang salita niya, alam ng Lord kung totoo ang sinasabi mong, I love you Lord. Amen po ba? Amen. Pero salamat sa Lord dahil kahit sa kabila ng yun, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. No? Anak, sabihin ng Diyos sa atin, mahalin mo ang Panginoong Jesucristo. Ilagay ko na sa Biblia kung sino siya. Paano mo siya mamahalin? Basahin mo ang salita ko. At makikita mo kung paano pinagkaloob ang Panginoong Jesus ang buhay niya sa iyo. At kung paano minamahal ka niya hanggang ngayon. Amen po ba? So tatanungin ko ulit kayo, gusto niyo bang mahalin ang Panginoong Jesus ng higit pa sa level na meron kayo ngayon? Amen. Maging seryoso tayo at maging consistent tayo sa pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita. Amen po ba? So sabihin mo sa katabi mo ngayon, be consistent. Grabe po ang pag-ibig ng Lord sa atin. Pag nagbabasa ka ng salita ng Lord, minsan masasabi ko na lang, sasabihin ko sa inyo, mapapahaleluya ka na lang.
Mapapasabi ka na lang na thank you Lord. Mapapasabi ka na lang bigla na I love you Lord. Kasi magugulat ka, grabe pala ang pag-ibig ng Lord sa akin. Binabasa mo pa lang. Nangungusap na ang Lord sa'yo. Pinapadama niya sa'yo yung grabing pag-ibig niya. Kapatid, kung hindi mo pa ito nararanasan, I challenge you today. Asamin mo. Asamin mo kapatid. Pagtapos mo makinig dito ngayon, basa ka. Hanggang hindi mo pa nararanasan, basa ka lang. Kasi titingnan ng Lord kung gaano mo inaasam talaga eh. Di ba? Pero asahan mo kapag nakita ng Lord na ikaw ay consistent, na ikaw ay totoo, genuine, walang ibang ipapadama ang Lord sa'yo kundi yung kanyang grabing pag-ibig. At in return, doon mo mararanasan ngayon kung paano mamahalin mo ng lubos ang Panginoon. Amen. Mapalakpakan natin ng Lord. Kaya nga po, kahit hindi pa natin nakikita ang Panginoon, it is possible na siya ay ating mahalin. At ang susi po, ano ulit? Sa kanyang mga salita. Amen po ba? Next natin. Yung pangalawang word, ano nga ba yung pangalawang word? Sige, okay na yung currency. Ano yung pangalawang word? Una, love. Pangalawa, believe. Ayan. Sino nga ba uli nakakuha lang kanina? Meron ba nakakuha ng dalawa na yan? Love and believe? Ayan, si Kuya Lance daw. Ayan. So, sabi nga po dyan, pangalawa, para tayo magkaroon ng inexpressible and glorious joy, we must, believe Him. Kanina, we must love Him. Ngayon naman ay we must believe Him. Ngayon, ang tanong ay paano natin masasabi na tayo ay tunay na naniniwala? Ayan. Na tayo ay nananampalataya. Amen po ba? Minsan pa natanong ngayon sa isang tao na paano mo masasabing naniniwala ka sa akin? Ayan. Paano ba nasabi na naniniwala ka sa akin? Mayroong kwento yan. Ang bilis lang namang nakwento ko. Meron daw isang mag-ama. Para sila ay makatawid dun sa kabila. Ayan. Kasi nasa bundok. Dalawang bundok pero malayo. Meron pagitan na napakalalim na bangin. Pero meron doon napakanipis na lubid. Ayan. Lubid. Imagine niyo po. Ngayon yung tatay sabi niya, nagtitiwala ka ba sa akin? Opo. Sige. Papatunayan ko kung nagtitiwala ka sa akin kasi walang ibang paraan para na tayo makapunta doon kundi buhatin kita at tatawid ako doon sa lubid. Amen? So sabi nga ngayon nung anak, opo, nagtitiwala ako. Sabi niya, sige, maganda yan. Bubuhatin kita o pumasa ka sa akin at ako ay tatawid. Ang sabi ngayon ng tatay, kung nagtitiwala ka sa akin, gagawin ko yung sinabi ko. Pero kung hindi ka nagtitiwala, hindi tayo makakatawid. Bakit? Kasi maaari makatawid ako lang, kasi ako lang ang makakadaan. Pero may iwan ka dahil hindi ka nagtitiwala. Pero sabi ng anak, nagtitiwala po ako. Papasan po ako sa'yo habang ikaw ay tumatawid. Amen po ba? Anong ibig sabihin? Kanina, napag-usapan natin na we can learn to love God or love our Lord Jesus Christ through His Word. Amen po ba? Ngayon naman, sinasabi dito ngayon ni Apostle Peter na paano niya ngayon nalaman na itong mga mananampalataya na ito ay mahal ang ating Panginoon Jesus at sila ay naniniwala sa simpleng word lamang. Yung word ng trust. Sabi niyo nga po, trust. Napakalaga ng word na yan, pagtitiwala. Paano nila napapakita ang pagtitiwala? Sige, basahin natin. Sabi nga po, through believing in Jesus, sabi na we can rejoice with joy, inexpressible and full of glory. But then, sabi dyan, paano masasabi? But such faith is more than a mental assent. Ibig sabihin, hindi lang yan dito. Kasi di ba pag nagbabasa ka ng salita ng Lord, natadagdagan ng kaalaman. Tama po ba? Sabi nga, natadagdagan ng kaalaman natin sa Panginoong Hesus. Kaya mas nauunawaan natin kung anong ginawa niya. But then, sabi po dyan, it is more than mental assent or academic knowledge about Jesus. Pero dapat po nag-i-involve yung the key element of faith, which is, ano po? Trust.
Ibig sabihin, ano nga ba yun? Pastor, ano ba yung ibig mong sabihin? Sabihin mo na. Yan. Ibig sabihin, paulit-ulit, meron tayong pagsunod. Amen. Amen po ba? Amen. Pastor, pagsunod na naman. Kasi kaya nga tayo consistency. Kasi ang gusto ng Lord, maging consistent tayo sa pagsunod. Amen. Sino mga magulang dito? Di ba, pag tayo ay pinagsasabihan natin mga anak natin, paulit-ulit na lang. Kasi ang gusto natin sila ay maging consistent sa pagsunod. Sa tingin ba natin Panginoon Jesus ay gusto niya rin maging consistent tayo sa pagsunod? Gusto ng Panginoon na maipakita natin na tayo ay sa Kanya ay naniniwala at nagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya na may pagsunod. Amen po ba? Sasabihin ko sa inyo lagi, ito ay totoo at alam kong nararanasan ninyo. Kapag tayo ay nakakasunod sa ating Panginoong Jesucristo, sa Kanyang salita, walang ibang nararanasan kundi tunay na kagalakan. Amen. Meron ba dito sumunod sa Lord umiyak? Oo, nakaranas ka ng pagdurusa. Kasi maraming umuusig sa'yo. Pero mas nakaangat ang kagalakan. Amen po ba? Sabi nga sa pagpunta mo nga lang ito ngayong umaga masaya ka ba? May kagalakan ka ba? Amen. Amen! Kasi sumunod ka sa sinabi ng Lord na huwag kaligtaan ng pagtitipon. Kasi alam ng Lord, sa pagsunod mo, magkakaroon ka ng tunay na kagalakan. Ayun yung tinatawag na trust. Hindi lang basta sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, pero pinapakita mo, mahal mo siya. Sabi mo nga yun, pinapakita natin na mahal natin siya. Sa pamamagitan ng pagtitiwala, sa pagpapakita ng pagsunod. Amen po ba? Ano yung mga masasabi natin that we trust God or we believe our Lord? Sige. Sinabi niya na, trusting in these commands to be for our ultimate good. Na tayo ay nagtitiwala na anumang sabihin ng ating Panginoong Jesus na ating gagawin, wala itong ibang nais sa atin, kundi sa ating ikabubuti. Amen po ba? Kaya ka susunod kasi sigurado ka na hindi ka mapapahamak. Kaya ka susunod, alam mo kasi na ito ang plano ng Lord sa ikabubuti mo. Pero ang tanong, bakit minsan mahirap sumunod sa Panginoon? Kasi ang totoo, hindi tayo nagtitiwala. Pero kung unawain natin na ang lahat ng gustong pagawa sa atin ng Lord is for our ultimate good, susunod tayo nang walang pag-aalinlangan. Amen po ba? Mga kapatid, I pray makuha natin itong word na to. Next. Trusting in His promises to be fulfilled. Sa kanyang mga salita, may nababasa ka na pangako ng Panginoon. Tama po ba? So kaya ka nang papatuloy, kahit sa ngayon ay hindi mo pa natatanggap yung promises, nagtitiwala ka na darating ang panahon, sa panahon ng Panginoon, matatanggap mo ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi ka nagtitiwala sa tao. Nagtitiwala ka sa Diyos. Sa Diyos na may kapangyarihan at sa Diyos na tapat. Sabi nga dun nananatili siyang tapat kahit tayo ay hindi nananatili tapat. Hallelujah. Na sa kanyang mga pangako, tutuparin niya ito. Amen po ba? The next natin, the kind of trust that prompts us to obey Jesus wholeheartedly. Dahil sa pagmamahal natin sa Kanya, dahil makita na natin, naunawaan kung sino siya sa buhay natin, kung ano ang ginawa niya sa buhay natin. Kaya kapag may sinabi siya, ang sasabihin mo ng Lord, salamat po, gagawin ko ito dahil mahal kita. At nagtitiwala ako sa iyo ng buong puso. Nakuha po ba natin? Kung paano mo natin masasabi that we trust our Lord? Because we trust Him dahil alam natin kung ano mang paggawa niya ay para sa ating ikabubuti. Nagtitiwala rin tayo sa Kanya dahil alam natin natutuparin niya kung ano man ang Kanyang pinangako.
At ay papakita natin ang tiwala natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod natin ng buong puso. Amen po ba? Kaya naman, sa mga bagay na yan, if we love and believe our Lord Jesus Christ, even though hindi pa natin siya nakikita, nararanasan natin yung sinasabi, inexpressible and glorious joy. Mga kapatid, kung meron pa akong tanong sa inyo kung anong ibig sabihin ng inexpressible and glorious joy, gawin muna natin itong word na lang. Love Jesus, believe in Jesus. At sasabihin ko sa inyo, kayo mismo magkakaroon ng patotoo kung ano yung sinasabi, inexpressible and glorious joy. Amen po ba? Amen. Ayun ang nais ng Diyos na maranasan natin sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman nabanggit ito ni Apostle Peter. Siya ay natutuwa dahil itong mga mananampalataya, sila ay minahal na nila ang Panginoong Jesus kahit hindi pa nila nakikita. Na sila ay naniwala at nanampalataya sa Panginoong Jesus kahit hindi pa nila nakikita. Which is para sa atin din ngayon sa panahon na ito. Amen po ba? Sabi nga po minsan, pag magpapasko, ano bang nararamdaman niyo pag magpapasko? Sabi nila minsan pag tumatanda ka daw, nawawala na yung joy. Hindi naman. May narinig na kayong taong gano'n? Sabi, iba na yung kagalakan pag matanda ka na o bata ka. Tama? Mali. Sinasabi nila, di ba? Bakit? Kasi hindi nila naunawaan kung saan pa nanggagaling ang kagalakan sa season ng Pasko. Kasi kung sino yung reason. Amen po ba? Kasi kung ang reason mo ay dahil lang sa regalo, nung bata ka, ang dami mong ninong nagbibigay sa'yo, nung tumanda ka, patay na lahat ng ninong at ninang. Wala ka na talagang matatanggap. Di ba? Pero kung wala ka pang trabaho, di ba? Kung ibabase mo lang sa mga matatanggap mong material, o ibabase mo lang din naman sa mga mahal mo sa buhay na makasama mo o hindi, magiging malungkot ka talaga. Pero kung ibabasa mo to sa true reason why you celebrate Christmas because of our Lord Jesus Christ, walang makakaagaw ng kagalakan na meron sa puso. Amen po ba? Amen. Katulad ng pinag-usapan natin ngayon. Ngayon, papasko nga, pa-December, why not love Jesus? Why not believe in Jesus? Para ngayon ng season ng Pasko, ay mas maranasan mo yung tinatawag na inexpressible and glorious joy. Masasabi mo, grabe ang Pasko ko ngayon. Grabe yung Pasko ko ngayon. Hindi dahil sa marami nagregalo sa akin. Hindi dahil sa marami ako nabigyan din. Hindi rin dahil sa mga parol. Kundi sasabi mo kasi, mas nakilala ko ang Panginoong Jesucristo. At mas nagagawa ko ngayon kung ano ang nais niya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At sinabi nga po sa verse 9, kasi huwag mo nang balik po yan. Sinabi dito, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Anong ibig sabihin nun? Ang lahat ng ito ay merong katapusan. Amen? Ang lahat ng ito ay merong dulo o merong goal. Ito, kaya tayo ang kakaroon ng inexpressible and glorious joy kasi ang katotohanan sa ating pagmamahal sa Panginoong Jesucristo, sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, ito ay merong kalakip na sa dulo matatanggap natin. At ano nga po ba yun, Kuya Renzi? Nagay ba ng Kuya Renzi? Sige, okay na yan, Kuya. Ayan. Ayan. The reason for possessing inexpressible and glorious joy, ito po, ang pinaka-reason lahat. Basahan natin sabay-sabay. 1, 2, 3. We are receiving the end result of our faith. Ano yun? The salvation of our souls. Ano nga daw po? The salvation of our souls. Ayan po yung pinaka-dulo. Kung bakit nakakaranas tayo na inexpressible and glorious joy, dahil sa dulo alam natin, niligtas tayo ng Panginoon. Amen po ba? Masaya ba tayo? Amen! Alam niyo po, sa lahat na nasa Panginoon, praise God. Kasi kung nakakaranas ka man ngayon ng hirap ng pagdurusa, bighati, ng sakit, kapatid, ito na sasabihin ko sa iyo,
hindi yan matutumbasan ng sobrang kagalakan na nag-aantay sa atin sa dulo. Sa piling ng ating Panginoon. Amen po ba? Pero habang wala pa tayo dun, anong sinabi sa atin? Let us love our Lord Jesus Christ. Let us believe in Him. Sa paanong paraan? We will obey Him. Ipapakita natin ang pagmamahal natin sa Kanya at tutunayan natin. At sa dulo, wala tayong ibang marireceive kundi ang end result. Ano nga po yan? Salvation of our souls. Mga kapatid, ito po yung naging encouragement ni Apostle Peter sa mga recipient ng sulat na ito. Kasi sa buhay nila, grabe ang nararanasan nila. Kasi nasa iba't ibang lugar sila. Amen? At hindi lang sila basta-basta nasa ibang lugar. Pero napakarami nilang nararanasan na suffering, na persecution. Pero binabalik pa rin sa kanila ng Apostle Peter na kahit nararanasan niya yan, meron pa rin inexpressible and glorious joy na makakarating sa kanya. Amen po ba? Amen. Kapatid, may kagalakan sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya ano man nararanasan ngayon, sabihin natin, Lord, alam ko po, kasama kita. Kaya lahat ng ito mapapawi at mapapalitan ng kagalakan na gumula sa iyo. Amen po ba? Amen. Sabi nga doon, inexpressible and glorious joy. Grabe po yan. Hindi natin kayang ipaliwanag, pero napaka-glorious. Bakit? Dahil sa ating Panginoon Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pagkapawasan natin